Praise the Lord! Hallelujah! Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa ating programa tuwing Lunes. Ang programa ng Diyos para sa ating lahat. Ito po ang programang The Miracle Hour. Live po tayo mga kapatid mula po rito sa Truth and Faith Media House. At kung inyo pong makikita mga kapatid, hindi po natin kasama si Pastor David ngayon, pero kasama po natin Pastor Joe. And welcome, Pastor Joe, sa ating programa, Pastor Joe. And salamat sa lahat ng naghihintay para umero po ang programa. Hallelujah. Magandang gabi, Pastor Mitch. Good evening, Pastor RB. Pastor Joe, good evening. And to all our televiewers, good evening. Hallelujah. Kasama ko po ngayong gabi, mga kapatid, Pastor Michelle Gutierrez and Pastor Joe. At ngayong gabi po mga kapatid, hindi po muna tayo mag-i-entertain ng kahit na ano pong mga katanungan. Reserve na lang po muna next week mga kapatid. At si Pastor David po mga kapatid ang siyang sasagot sa inyo pong mga questions. But tonight mga kapatid, don't be disappointed kung hindi po kayo makakapagtanong. Dahil tonight po mga kapatid, we believe because God is the center and God po ang Diyos po mga kapatid ang nagtalaga ng programang ito. Meron at meron pong salita ang Diyos para sa ating lahat ngayong gabi. Amen? Amen. Ang kailangan lang po natin ay buksan ang ating mga puso at hayaan po natin pumasok sa ating mga puso ang salita po ng Diyos. Amen? Amen. Manalangin tayo mga kapatid. Hallelujah. Sabayan niyo po kami sa panalangin at Pastor Michelle po ang mananalangin sa ating pagsisimula, Pastor Mitch. Yes, Lord. Hallelujah. Father God, Lord, we bless your holy name. And we give you glory, Lord God, in this beautiful and blessed Monday, Father. Lord, we commit into your hand, Lord God, this program. That, Lord, that you will guide us, that you will lead us into your perfect will, Lord God, in your word that is reserved to be imparted to your people. Father God, Lord, we pray that your divine light will overshadow this program and all the vicinity, Lord God. And Lord, I commit unto your hand, Lord God, this program. And I pray, Father God, Lord, that there's no distraction, there's no evil distractions, Lord God, that will disturb this program. And Father God, Lord, fill us, Lord God, with your power. Fill us, Lord God, with your presence. Fill us, Lord God, with your spirit, Lord God, and lead us, Lord God, to your perfect word, Lord God, that you have reserved for us and to all your viewers. And Lord God, I cover this program, Lord God, all the instruments, Lord, even both of us, Lord God, we cover them, Lord God, with your precious blood. And even our viewers, Lord God, who is watching right now, we cover them, Lord, with your precious blood, and we seal them, Lord God, with the fire of the Holy Ghost. And we give you back all the glory, the praises, and the adoration, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sa inyo pong panunood ngayong gabi, maaari niyo pong i-share ang atin pong live stream sa inyo pong mga kakilala, kasamahan, kaibigan, kapamilya. Habang nagla-live po tayo mga kapatid, pwede rin po kayo mag-comment. Yung mga comment niyo po na sinisend niyo po sa amin, binabasa po namin yan at nagpapasalamat po kami mga kapatid for your interaction with this program. At ganoon din po mga kapatid sa bawat isa na nagsesend ng kanilang mga questions. Even if wala po si Pastor David mga kapatid, if you want to ask questions, we would accept it tonight. Next week po mga kapatid, sasagutin po namin yung mga katanungan ninyo. Hallelujah. And also po mga kapatid, no, tulad ng sinabi ko kanina, share niyo po itong live stream na ito mga kapatid. Ako po'y naniniwala, kami po'y naniniwala na ang Diyos po ay may gagawin ngayong gabing ito. Amen? Amen. Hallelujah. Binabati po namin, no, ang bawat isa na nanonood sa kanilang mga tahanan mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din po sa abroad. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagtutok sa programa, sa inyo pong pagtangkilik sa programang The Miracle Hour. Kahit po mga kapatid, hindi natin kasama si Pastor David po, siya po mga kapatid ay in the spirit, kasama po natin. Siguro he's interceding right now for this program po mga kapatid because this program po, mahalaga po ito sa kanya. At isa po sa goal ng programa pong ito mga kapatid is to share
to spread the truth po in the kingdom of God. Isa po ito sa mga programa ng Diyos ng sa DPC Ministries for the expansion of the kingdom of God. Amen. Amen. Bago tayo dumako sa ating talakayan, mga kapatid, Pastor Mitch, invite po muna natin sila sa ating mga services dito po sa DPC. Yes po, iniimbitahan po namin yung mga tagapanood po natin sa programang ito, The Miracle Hour. We are inviting you to our services. We have sa first Sunday service of the month, we have the Anointing Healing Service and Celebration. And in the second week of the month, second Sunday of the month, we have the Miracle Mantle Service. And we also have midweek service, our communion service. We are inviting you to come and visit and fellowship with us. And we also have our breakthrough service that is every first Friday of the month. And we are inviting you also to come and enjoy and visit us and fellowship with us in our services here at DPC Ministries Incorporated or Shiloh House. Ayan po, mga kapatid. So kung meron po kayong panahon at kung hindi po ng Diyos and you think that gusto niyo po, mga kapatid, na matuto, no? Because DPC Mabago. Ministries po, mga kapatid, is a teaching ministry. It's Amen. a ministry that builds your faith. It is a ministry po, mga kapatid, that preach the truth, at wala pong ibang commodity na makukuha niyo po dito po sa DPC, kundi ang katotohanan lamang po sa salita ng Diyos. Amen. Na Pastor Joe, bati naman sa ating mga taga-panood ngayong gabing ito, Pastor Joe. So, once again, andito naman ako. Amen. Sa programa na to. So, salamat sa Panginoon. Amen. Binabati ko lahat ng nanonood at yung paparating pa na makijoin sa programa na ito. Greetings to you in the name of Jesus Christ. Kung asaan ka man ngayon, inside the Philippines and outside ka man. So, greetings to you in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Binabati natin lahat, no? Nandito man sa loob o labas ng Pilipinas. Lalong-lalo na po yung Pastor Joe, I remember yung si Brother Genesis, nakapunta siya rito, naka-visit po siya rito sa church. And then, marami po tayong mga OFW po, mga kapatid, na wala silang ibang takbuhan kundi ang Diyos lamang. Yeah. So, isa po yan, mga kapatid, no? Sa bakit nandito po itong programa, to reach many people who needed comfort, yung nangangailangan po ng yung comfort mula sa Diyos, and siguro po, mga kapatid, no, itong programang ito talaga itinalaga po ito ng Diyos, mga kapatid, para lahat tayo, bawat isa sa atin that will encounter this program will surely encounter God. Amen. Amen. Because this is the miracle hour. Amen. Amen. Hallelujah. At sa bawat isa po sa inyo na nais pong bumisita sa DPC Ministries, maaari po kayong pumunta, mag-visit po sa amin. Yung address po namin, mga kapatid, dyan makikita niyo po sa screen. Sa That is screen. Block 19, 35-39, Phase 3B, Village in the Subdivision, Bugo, Cagayan de Oro City. Kasi po, mga kapatid, no, just to share a little bit, Pastor Joe and Pastor Mitch, no, share po tayo, mga kapatid, na it is very important po that we fellowship, no? Nag-a-attend po tayo ng church, nagvi-visit po tayo ng Yes. church. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Kung wala ka pang church, kapatid, maybe you can try visit us in DPC Ministries, 'di ba? Hallelujah. Come Baka ito try. yung church na pinili po ng Diyos or tinalaga ng Diyos para sa iyo. Hallelujah. Amen. Yes, and kahapon, Pastor Joe and Pastor, I wasn't able to talk to those people from Dansulihon. Hindi ko po sila nakausap, pero I think nakausap niyo sila, di ba? Yes. And they said that nagpahayag ang Diyos na mag-fellowship sila sa DPC. That's why kahit malayo po yung lugar nila,
nag-visit po sila rito mga kapatid. Dahil napakahalaga po ng pagpupunta natin sa tahanan ng Diyos. Dahil yung tahanan ng Diyos, dun po tayo mga kapatid, kakalingain ng ating Ama. Amen? Amen. So, pwede po kayong bumisita dito po sa DPC Ministries Incorporated. Again, wala pong ibang commodity dito, kundi salita lamang po ng Diyos. Because that is our breath, that is our life. Yan po yung nagbibigay buhay. Actually, Tama. Pastor Arms, they are here. They fellowship here year 2018 pa. And then they transferred to Dansulihon, and the Holy Spirit spoke to both the husband and wife that they will fellowship back in Shiloh. Amen. Hallelujah. Mm, Naalala amen. ko, Pastor Joe, not to, ilang years ka na dito sa DPC, Pastor Joe? Sa natandaan ko, 2018. 2018 din? Yes, 2018. 2018. So, nag-usap kami, Really? yes, nag-usap kami, sila is nakita nila ako, pero ako hindi ko alam na nandun na sila noong 2018. So, Ah. salamat sa Panginoon sa grace. So, 2018 until now, Mm. so, still, nandito pa rin. So, thank Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. At parang akala ko ang tagal mo na, Pastor Joe, dito. 2018? So, ano lang pala, no? But parang matagal na tayong nagkasama. God. Yeah. Mm. Hallelujah. Amen. Kasi ako, kung maalala ko, I was here 16 years ago. 16 years ago. So, matagal-tagal na rin. Almost half of my life nandito na po sa DPC Ministries kung bibilangin ang aking edad. But glory to God mga kapatid, dahil tayo po ay nananatili at tayo po mga kapatid ay malakas. Amen. Nasa palakasan ng ating pangangatawan. Amen, Pastor Joe, Amen. Pastor Mitch. Hallelujah. Yes. Kahit Amen. ang bulsa po natin ay hindi makapal, pero yung ating health naman po mga kapatid ay nandyan, and your joy and your peace is there. Yes. Yan Amen. po yung mahalaga mga kapatid. Na hindi nabibili. Yes, it is more Hindi than... babayaran ng pera. Walang amount. No no? amount Ang maikukumpare Compare. natin sa peace and joy. And Pastor Mitch, si Pastor Mitch, unahin natin, how would you compare your peace when you were still in the world? And now, nandito ka na po sa piling at sa kaharian ng Diyos at na masayang naglilingkod sa Kanya. Walang ikakakumpara talaga yung peace na I am enjoying right now in the presence of God. Especially, I am under the canopy of DPC Ministry or Shiloh House. Walang ikakakumpara. Kahit na nga may problema, pero yung peace andyan, nananatili. Wow. Yes. Uncomparable. Parang walang ikaka-compare, walang uncomparable talaga yung peace na na-experience ko. Kaya by the grace of God, andito na nanatili. Amen. By the grace of God. Amen. Hallelujah. Akin namang tatanungin si Pastor Joe, since at least mga 18, 19, 21, 22, 24, almost mga 6 years, not to advertise po, not to promote our church po mga kapatid, but I would like to ask Pastor Joe na ano yung bagay na pinakapasasalamatan mo the time that you have encountered DPC Ministries, Pastor Joe? So, for me, actually marami, but kung isa-isahin talaga is yung mga bagay na hindi kaya na bilhin ng pera. Ako na tao is peaceful talaga ako, joyful. Ayaw ko talaga maghanap ng gulo. So, peaceful ako, but peaceful tapos joyful ako. Then the moment nakapunta ako dito sa Shiloh House, dito sa church na ito, yung peace na meron ako noon, yung joy na meron ako noon, hindi lang ako yung nakaka-experience. Kasi bigla na lang nag-overflow, hindi ko alam how come, paano ito nangyari. Bigla na lang mag-overflow. Pati yung
yung tao na pwede kong kausapin, yung peace na meron sa akin is parang mag-transfer sa kanya at pati yung joy. Yung tao na share, yes, yung tao na sobrang problematic, pag ma-encounter ko, yung joy ko mag-transfer sa kanya at yung mukha niya really ma-transform talaga. So, isa sa mga bagay talaga is dito is yung mga bagay na hindi kaya bilhin ng pera, yung peace, yung joy. At simula nung pagpunta ko dito until now, hindi talaga ako nagkasakit. Praise the Lord. Dito, ay add ko lang, Pastor Yes, Arts, no, Pastor na Mitch. dito ko na-experience yung sabi nga ni Pastor Joe, na dito ko na-experience sa Shallow House yung mga bagay na hindi nabibili. Like, yung complete healing, Amen. peace, joy, change life. Amen. Dito ko na-experience lahat sa DPC Ministries from the time I started fellowship in this ministry. Yes. Because our God is a God that changes lives. Amen. No? Yun Amen. po yung pinaka... Buhay talaga ang Diyos. Yes, amen. Yun yung result, mga kapatid. If we encounter God, if we encounter the real God, kapag nai-encounter po natin ang tunay na Diyos, wala pong ibang mangyayari sa buhay natin kundi pagbabago. And Amen. that change, no, it is constant. Sabi nga Yes. ni Pastor David, no, he Amen. had a conversation with a certain pastor, and sabi ni Pastor David, I don't want to be the same. No, ayaw niya magstay the same. The same. Di ba pag may birthday, Pastor Mitch, na sana wag kang magbago, ganyan ka pa rin. So mga kapatid, It's a lie. pag mag-birthday tayo, tapos may mag-declare ng Sana sana wag wag kang kang magbago. magbago, na i-review kaagad natin yon. No, because it's not good that we are not changing. Because if we encounter God and if we read the Bible, no, kung na-encounter There is natin ng changes. Diyos sa kanyang salita, araw-araw There is may changes. pagbabago. Amen. No? Sabi nga sa Yes, kanta, amen. binabago mo ako araw-araw. Amen. Hindi natin Meron talaga. Binabago mo ako araw-araw. So hindi magandang i-wish sa isang Christian na wag kang magbago. Sana Hallelujah. wag kang magbago. Yes. So, But- i-rebuke natin yung mga i-rebuke ganun natin na yung declaration. ano yan. Yes, hallelujah. So dapat ang i-declare natin sa isang nagbi-birthday is that God will change no your status, your Amen. situation daily. Parang ganoon po mga Yes, kapatid. amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. And hindi po yan dahil sa DPC Ministries, mga kapatid. Hindi po yan dahil sa church, kundi sa Diyos Sa po. Diyos. Nandito sa DPC Sa Diyos Ministries. na buhay. Na Amen. itinataas po natin. Hallelujah. Amen. Sabi nga ni Amen. Pastor Joe, the powerful, the almighty, and the all-knowing God. Yan yung preaching niya kahapon eh. Amen. No, yun po yung itinataas natin sa DPC Ministries. Yes, That's why amen. we are sharing to you our joy. Kaya po kami nandito, mga kapatid. Alam niyo po ba, ang pagpunta po namin dito, wala po itong bayad. Yes. No? Amen. Walang kabayaran. Kasi what is money compared to the joy and the benefit that Yes. we're enjoying from God? No, so That we yung pagpunta enjoy. po namin dito, yun pong pag-aalay namin ng aming panahon at wala po yung kabayaran na pera, but we are happy to Amen. share our time, mga kapatid. We are happy to share our joy to people like you, mga kapatid, na nanonood sa programang ito. Hallelujah. Amen. Naalala ko noon, isa din to sa pinaka masaya na part sa buhay ko na 2018 nag-quit ako sa pagtrabaho. Dahil lang sa pagpunta ko dito din until now si God talaga is so very faithful talaga. Mhm. Hindi niya i-break yung promise niya. Amen. So, yung gusto kong sabihin is, yung may trabaho ako noon, may pera ako, pero hindi ko kayang bilhin yung gusto kong bilhin. Mm. May pera ako, wala akong absent sa trabaho. But the moment nag-resign ako sa trabaho kasi convinced talaga ako na this God is all-knowing God. Amen. Alam niya lahat. Yes, He is amen. mighty to provide, mighty to rescue. Yes. Powerful. So, anong nangyari sa buhay ko is, lahat ng suot ko ngayon, lahat ng pera na dumating sa akin, is hindi ko makalculate paano ito dumating sa akin. Kasi noong may trabaho ako is,
kunti lang yung mabibili ko na gamit. Pero the moment nag-serve ako kay God, this one true, all-knowing, mighty, powerful God, Amen. what happened is, hindi na ako nag-desire na bumalik sa trabaho. Yung desire ko is mag-stick to this God. Tapos anong nangyari is, itong mga bagay, lalo na yung mga suot ko, hindi ko to kayang bilhin nung ako'y nagtatrabaho pa. Pero itong, labi talaga. So God really a- provide. Amen. Mysterious. Yes. Amen. Hallelujah. Glory to Ang God. Diyos po natin mga kapatid, nagbibigay. He is our Jehovah Jireh. Siya po yung ating God, the provider. At kung ano man po yung pangangailangan ng taong, kahit na ano, may it be physical, may it be material, may it be emotional, may it be financial. Kasi yung provider na word is, malimit natin ginagamit yan kapag tayo ay nakukulangan financially. But yung provider na word ng Diyos mga kapatid, alam niyo po ba, He's provider of everything that we need, no? Yung mga bagay na kailangan natin, alam yun ng Diyos. Hallelujah. Share ko lang, Pastor Arby, no, Yes. because our God is a provider. Yes. Kasi may testimony ako Parang dyan. yun yung highlights na Sabi ko, kasi nga, hindi din ako nagwo-work. I am working full-time to the Lord. Sabi ko, Lord, ito na lang pera ko. Tapos, bukas, pampamasahe. Yung puso ko, direktang nanghingi. Parang bata ba? Na, Lord, wala na akong pera para bukas. Bigyan mo ako, Lord, para makapagpamasahe pa kami sa susunod na mga weeks na mga ganap, na mga gawain. So, yun, humingi ako sa Diyos. Hindi ako dumiretso humingi sa tao. Sinabihan ko ang ating Panginoon, ang ating Ama, na, Father, wala na akong pera for the next week. At glory to God, yung ating Panginoon, buhay talaga siya, nakikinig siya, at alam niya na kailangan ko yung amount na yon para sa kaluwalhatian niya. Amen. At hindi ko in-expect, hindi ko rin alam kung saan manggagaling, pero may taong nagbigay sa akin, hindi nga ako nang hingi. So, yun ang kagandahan sa ating Almighty God, all-powerful God, and the all-knowing God. Tapos, alam nyo, Glory to God. always talaga si God nag-provide. Mm-mm. Daily talaga. Yes. Kasi Mm-mm. daily is may pangangailangan talaga yung tao. Oh, So, oo. na-notice ko, may personally sa experience ko, no, si God really provide daily sa mga kanakan niya. Amen. Pero Yes. sometimes yung tao, because of ignorant, actually si God nag-provide na yung meron sa kanila is yung provision yun ni God, but hindi nila alam paano i-manage yung pera. Ako wala akong trabaho, pero yung pera ko nung nakaraang buwan, until now, andito pa. Kaya sabi ng Bible na si God mag-provide talaga siya daily. Mag-provide talaga. So, kung kaya ni God i-provide yung buhay natin, how much more yung pangangailangan natin, kaya i-provide ni God. Yung tao lang talaga is dahil sa yung greedy. Yung greed. Yung greed. Yung I want this, Kasaliman. yes, Hoarding. I want this, They want I to want hoard. that. Kahit pwede naman hindi bilhin, Oo. pwede naman hindi kainin, yung hindi ma-satisfy ba. So si God is nag-provide talaga siya daily. Yung problema lang is nasa atin. Hindi natin alam paano i-manage yung pera, yung provision ni God. Ang Pastor John, no, yung bili rito, kung anong magustuhan, that is lust, no? Isa po Yeah. yan sa lust na mabasa Lust of natin the sa eyes. Bible. May lust of the flesh, may lust of the eyes, at the pride of life. Mabasa po natin yan sa 1 John. Pero mga kapatid, yung sinabi ni Pastor Joe, yung Diyos po natin, nagpro-provide po siya daily. Every day po yung provision ng Diyos sa Amen. atin. Yes. You know? The moment Di lang natin. we look at the sun, pagising po natin at nakikita po natin ng araw, ang Diyos po ay nagpo-provide. Then, Pastor Joe, mag-share ka kahapon ng verse. No? Tingnan po natin mga kapatid. So, let's look at the Bible po mga kapatid. Again, wala po kami ibang i-share sa inyo kundi ang salita po ng Diyos mga kapatid. Amen. Let's open our Bible mga kapatid. Matthew chapter 6 verse 24. Hallelujah! Praise the Lord. Ang sabi po sa salita ng Diyos, so isa-isahin po natin ito hanggang sa makarating po tayo doon sa verse na paborito ng lahat.
Pero minsan yung yun lang ang alam natin, but the other verses, yung context talaga nung chapter na yan, hindi natin naiintindihan. Sabi po sa verse 25 tayo. Nasa 25, ang sabi po salita ng Diyos, kaya't sinasabi ko, Pastor Joe, sa'yo nanggaling yung imong verse Wow. kahapon, di ba? Therefore, I say unto you, take no thought of your life, what you shall eat, or what you shall drink. No, wag nating isipin kung ano yung, Dave, andyan na naman yung box sa gitna. Ayan, what you shall drink, what you shall eat, nor yet for your body, what you shall put on. Is not life more than meat, and the body than raiment? So yung buhay pala, mas higit kaysa sa pagkain. And mas higit po ang katawan kaysa sa pananamit. Verse 26, next verse tayo mga kapatid. Yan, Pastor Joe. Sige. Isa-isa nating basahin, Pastor Joe. Sabi ito, behold the fowls of the air, Yan yung verse mo kahapon, Pastor Joe. for they sow not. So hindi sila nagtanim, Tanim. neither do they reap. So hindi din sila nag-harvest. So yung mga ibon is hindi sila farmer tulad ng yung mga magsasaka na nagtanim, sila din yung nag-harvest. Sabi dito, nor gather into barns, yet your heavenly Father feed them. Amen. Amen. Are you not much better than they? Amen. Yung ginamit mo kahapon, Pastor Joe, is that yung ibon, no? Yes. Kung gugustuhin na, parang ikinumpare mo ang ibon at saka sa tao. Sino ba ang mas mahalaga? Sabi ni Pastor Joe, ang tao ang mas mahalaga. Yes, Mas amen. mahalaga. So, kaya naman mga kapatid, sabi po sa Bible, yung mga ibon, hindi sila nagtatanim. And hindi rin na sila umaani. nagha-harvest. Pero pinapakain May God po sila sila ng barn. Diyos. Hindi ba Amen. mas mahalaga tayo kaysa sa kanila? Amen. Ayan, verse 27 naman, Pastor Mitch. Hallelujah. Verse 27, Matthew 6, verse 27. Which of you, by worrying, can add 1 cubit to his stature? Hallelujah. Kung mag-aalala po ba tayo, makakadagdag Makakadagdag. po ba yan, no? Madadagdagan ba ang buhay natin? Sabi nga, no, kapag nag-aalala tayo, ang nadadagdagan, ang kulay puti na buhok sa ating mga ulo. Hallelujah. Wrinkles ng mga Kung mukha. nag-aalala ang tao. And verse 28 po mga kapatid, sabi po sa salita ng Diyos, verse 28, at bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Kung titingnan po natin, isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. I will continue until verse 30, Pastor Joe. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Verse 30. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Yan, sinabi po sa salita ng Diyos, oh you of little faith, hallelujah. Sana po mga kapatid ay God will not say this to you personally, no? Sana hindi ito sinasabi ng Diyos sa iyo, pero kung nakikinig lang tayo mga kapatid sa Diyos, alam niyo po ba, God really speaks, hallelujah. Amen. Sabi ng Yes. Diyos sa atin, no? Sinabi ng Diyos, bakit ka ba nababagabag? Ano yung susuotin mo? Nababagabag ka, 'di ba? Sabi mo, Pastor Joe, ang iba bili ng ganito, bili ng ganyan. Kahit ano, ang dami ng damit, maisip. bili pa rin ng damit. Ang dami ng sapatos, bili pa rin ng sapatos. You just want it, but you don't need it, pero binibili mo siya. Sabi Yun ng yung Diyos, nakaka- your body is more than your body is more than than a the raiment. meat, and yung life is more than the meat, and your body is more than a raiment. A raiment. So kapag iniisip natin yung mga bagay, mga kapatid, na yung pinoproblema natin masyado, nababagabag tayo sa mga ganitong bagay, para tayong Kristiyano na may maliit na Little of pananampalataya. faith. Hindi sa Tagalog, I mean sa Filipino, ang sabi rito, kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Verse 31 tayo, Pastor Joe. Tuloy mo na lang, Pastor Joe, hanggang saan mo gusto. Hallelujah. Sabi dito, therefore do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink?
or what shall we wear? So, sabi dito na wag daw tayo na mag-worry, Mag-worry. wag daw tayo Mag-alala. mag-alala kung saan tayo kukuha ng pagkain, Pagkain. or saan tayo kukuha ng mainom, Mainom. at ano yung pwede nating suotin. Suotin. Mm-mm. Yung sinabi mo kanina, Pastor Joe, no, na you resigned from your work. No? Nag-resign po si Pastor Joe para po, ang reason niya lang po bakit siya nag-resign, gusto niya po mag-evangelize. Diba, Pastor Joe? Yan lang yung reason niya. Gusto niya mag-share ng salita ng Diyos. Kaya po siya nag-resign sa kanyang trabaho. And in the society, Pastor Mitch, diba? Society, a man should work. Yes. It is the picture nga kapag ang isa, lalaki ka, talaga Kailangan may maghanap ng ka. trabaho. But when Pastor Joe, siguro, it was his personal decision and it was Personal between choice. him and God that he decided to resign from work and to turn his life, no, na maging isang lingkod ng Diyos. And ayun po mga kapatid, nagpagamit po siya sa Diyos, mga kapatid. But we are not saying that kayo po na nagtatrabaho ay mag-resign. Yes. Sino na lang ang magbabantay? Kung police ka, sino na lang no, hindi po yun ibig sabihin ganun. But if God calls you, no, tulad ni Pastor David, diba? Kung pinahayag sa Diyos na you resign, then From you have to your resign. work. Ayan po mga kapatid. Kasi hindi naman tatawag ang Diyos sa isang tao na wala siyang ipapagawa. Yeah. Amen. Tatawagin ka ng Diyos sa Dahil isang may- gawain because meron siyang ipapagawa sa May iyo. nakalaang Hallelujah. gawain. Tapos naalala ko noon, sinabihan ako ni pastor na, kasi na-notice niya always na lang ako nasa simbahan. Tapos parang, no work today, wala bang trabaho ngayon? Sabi ko, pero pastor, but nag-absent ako. So, nag-wonder siya kasi nakita niya always na ako, lahat ng activities, nandito na ako. So, sinabi niya sa akin, don't quit work, don't stop. Sabi ko sa sarili ko, kasi word yun ng servant ni God. So, i-receive ko yun, I respect it. But convinced talaga ako sa sarili ko. Convinced talaga ako. So, this God can provide. Kung kaya niya ako buhayin today, kaya din niya ako buhayin tomorrow. So, kung kaya ni God ako bigyan ng buhay today, lakas ng katawan today, kaya In din the niya ako future. bigyan ng Bigyan. pagkain today, tomorrow, bukas. So, sabi doon sa Bible, Amen. kanina na nabasa mo, Pastor Arbs, oh, you little of faith. So, it's like, i-check natin yung sarili natin ba? Saan yung faith mo pag wala ka ng pagkain? Saan yung faith mo? Yes. Pag sa tingin mo, ito na lang, pabalik-balik na lang yung suot ko. So, saan yung faith mo? Kung yung faith mo is shaky, pag dyan na area, pag wala ka ng pagkain. So, ask God for help na mas ma-enlighten ka, mas maintindihan mo ano yung salita niya. Kasi this God can provide. Amen. Lahat ng bagay kaya niya i-provide. Lahat Amen. sabi nga kahapon yung share ko, if only you can believe. Yes. Amen. So, yun lang yung gusto ni God. Napaka-simple lang yung requirement if you can believe. Ayan, at if we read that whole text, mga kapatid, tapusin po natin yung verse 32. Sabi po sa salita ng Diyos, mga kapatid, hallelujah. For after all these things, the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. Amen. Alam mo, Diyos, Amen. na kailangan Amen. po natin yung mga bagay na ganito. He knows that. Amen. Sabi nga, no, ng Bible, yung buhok natin, Yeah. bilang po yan Bilang ng ng Diyos. Diyos. No? Very Bilang clear. Your heavenly Father knows that you need all these things. Yes, lahat ng bagay na kailangan mo. Alam ng Diyos na kailangan mo yun. Pero yung needs lang po, mga kapatid, no, Father, our Heavenly Father, ang pinaka gusto You ko, need no, na ginamit all dyan, these Pastor John, things. Pastor Mitch, is your Heavenly Father, no? Ang Yes. word na Ating ginamit po dyan, Diyos, Ama. Ama. Yes. So yung Ama natin knows that you need all these These things. things. No, hallelujah. Amen. Meron kaming conversation ng Amen. husband ko recently, Pastor Mitch, kasi umuwi siya, and then he'll be traveling again sa Cebu Sa work. para mag-work. So dun yung contract niya, and it will last last time 6 months, ganyan. So sabi ko, pa, dito ko na lang mag-work sa malapit na siya. Well, ang trabaho niya, kailangan niya magbiyahe because he needs to provide for our children. Yan yung sinasabi niya. Bilang ama, gusto niya na makapag-provide
magpaprovide sa pamilya niya. Magpapaprovide. Kahit malayo po siya, so tinitiis niyang Titiisin. malayo sa mga anak niya, sa amin, makapag-provide lamang po siya sa kanyang pamilya. So yan po yung yung thinking ng ama. So kung yung mga earthly fathers nag-iisip po sila ng ganito to How much provide more? for their children, for their family, how much more yung ama Our natin? Heavenly Father. Amen. Yes, And amen. imagine, ang Diyos po natin mga kapatid is nakikita niya po ang lahat. So alam niyo po, alam ng Diyos kung ano po yung mga kailangan natin. Kailangan. Yung priority. Yung pinaka-importanting kailangan natin. And then yung mga earthly fathers natin, yung mga ama natin, no, they know that you need these things, pero minsan dahil nga, 'di ba, sa sitwasyon, sa economic status, ganyan, hindi na provide ng mga ama ang mga pangangailangan ng mga anak na hindi lahat ng ama, no? But sinusubukan nila na mag-provide para sa kanilang mga anak. Pero alam niyo po ba, itong ama natin, ang Diyos Ama, this all-knowing, true and powerful God, He knows what you need and He will give you and He will provide to Amen. you Yes, amen. all these things that we need. Pero may kondisyon. Doon na nga natin ito makikita. So, our Heavenly Fathers know that we need all these things. Pero meron po mga kapatid, kailangan gawin. Verse 33 po natin yan mababasa. No? He will give it to you. No, He will provide it for you. But, meron but. No? Ayan na. Ang but po mga kapatid, no? Yan po yung sa ano pa is parang it states a condition. So, yun po yung sinabi sa Matthew chapter 6 verse 23. Sabi po salita ng Diyos. But, seek first the kingdom of God. So, yun lang po yung ng Diyos. Yung requirement niya that for us not to worry about pagkain, not to worry about inumin or dadamitin. Ito lang po yung kailangan natin. We seek first the kingdom of God. And His righteousness. So, kulang. We keep on seeking the kingdom of God. Pero hindi Sometimes, yung righteousness, naiiwan po natin. Nakakalimutan, naiiwan. And you know, in the society now, ang dami-dami ng definition ng righteousness. Parang bawat church, iba yung definition ng righteousness. Tama ba ako? Do you agree with me? No? Parang pagdating mo rito, pag ibang relihiyon, iba yung definition nila ng righteousness. Pag ibang paniniwala, ibang faith, iba rin yung definition nila ng righteousness. Kasi, just to add, no? Kasi ang iba, kapag nagdadamit ka ng ganito, ganyan, no? May kapag hindi ka nagpapantalon bilang babae, that is righteousness, that is holiness. Or, kapag ang daming mga conditions ng ibang mga paniniwala for just to be righteous. Pero yung definition ng Diyos mga kapatid, mababasa po natin yan sa salita niya. And the best example of righteousness is Jesus Christ Himself. No? So we seek first the kingdom of God and His righteousness. Then, and all these things shall be added to you. So, nadadagdagan na ibibigay sa atin. Amen. Amen. Glory to God. Our true and almighty, all-knowing God is the God who provides all the things that we need. Amen. Amen. Pero, tayo mo natin hanapin ang kaharian ng Diyos. Hallelujah. And His righteousness. And saan natin mahanap ang kingdom of God? Saan natin malalaman yung righteousness of God? This is the right thing to do. Righteousness po mga kapatid is knowing the right thing to do and you did it. Ang righteousness po mga kapatid, perfect example of righteousness is si Jesus Christ. In fact, tayo po, hindi po tayo righteous. There is no righteous. No, not one. Walang kahit na isa pong righteous sa atin. Kahit pa ikaw po yung founder ng church, kahit ikaw pa yung senior pastor ng church, or ikaw ba yung tagapagtatag ng isang kongregasyon, there is no righteous, walang kahit na isa. But Christ is that righteousness na kapag tinanggap natin si Jesus Christ sa buhay natin, matatanggap din po natin yung righteousness of God. Amen. Hallelujah. Kaya naman mga kapatid, no, very simple yung
formula ng yung pagbibigay or pagpo-provide ng Diyos or pagiging provider ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano, makikita lang po natin yung sa salita ng Diyos na mabasa po natin sa Scripture. Yan lamang po yung formula. And siguro mahirap mga kapatid if we understand and yung sa puso, bukas po yung puso natin mga kapatid, no, na kilalanin at sundin ang salita po ng Diyos. Yes, Pastor Joe. Itong Matthew 6:33 pinaka ano na talaga to na scripture, Common. Gamit na gamit. Gamit na ng scripture, tapos Pangmas. madali lang i-memorize, madali lang i-quote, but maraming Christian, kahit Christian na, Mahirap. aside sa mga yung ibang mga religion, kahit Christian na, confused pa rin din sila about nito. Sabi dito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, kama. And after that, all these things shall be added unto you. So, sabi dito, but seek. Sabi ni God, I want to provide for you. I want to bless you. I want to give this to you. Kasi alam ko, kailangan mo. Hindi mo pa ito kailangan today, but nakakita ko na you need this coming days. So sabi ni God, but, wait for a while. Seek first my kingdom and my righteousness. And after that, all these things shall be added unto you. So Yes. gusto ni Amen. God na unahin natin siya. Pag nauna natin siya, yung mga bagay na hinahanap ng iba, hindi na ni God na hindi ayaw ni God na hanapin natin yun. Siya na Kusa mismo. yung susunod. Kasi Amen. sabi, alam niyo si God is Added. God of addition, God of Yeah. increase, Multiplication. God of multiplication. Sabi dito, all these things shall be added. Plus, to the moment keep seeking sa kingdom ni God, every time you seek God, His kingdom, always si God mag-add, It's mag-add, automatic. mag-add, mag-add. So sabi ni God, isa lang yung hanapin mo. Unahin mo Kingdom. itong hinahanap nila, nag-labor pa sila, nag-effort sila, nag-overtime para mabili nila. Ikaw, hindi ka na magtrabaho, ibigay ko to sa iyo. Hindi sinabi sa Bible na unahin mo ako, pagkatapos mo akong unahin, tapos hanapin mo yung gusto mong kailangan. Sinabi ni God, seek only His kingdom and His righteousness, and all these things. Hindi nilagay ni God na specific. Hindi na sinabi na all this financial. Lahat All ng these things shall be added kailangan. unto you. Alam nyo, yung pag-serve kay God is very profitable talaga. Yes. Amen. Serving God is for your own good. Kailangan lang, Yes. they have to take a step. Yes. Sabi nga, let's go to the Bible, Jeremiah 32 verse 27. Ito yung pinaka weapon ko sa every time mag-evangelize ako, maka-visit ako ng bahay. One of the sword na hawak ko, this scripture. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Amen. I-introduce niya una yung sarili niya kung sino siya. I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Amen. Yes. Meron ba? Check mo sa Dave, sa NLT. Para maintindihan ng tao ano yung God of all flesh, ano yung flesh dito. So sabi dito, I am the Lord, the God of all peoples of the world. Yung flesh, Luzon, yung Visayas, people. Mindanao, saan ka man naroroon. The God of whole globe. Whole Africa, Nigeria, universe. America, New Zealand. This Saan is man the sila only one party. true living God. Sabi niya, I am the Lord, the God of all people. Amen. The God of all nation. Is there People of anything the too world. hard for me? Hallelujah. So God is asking you, kung ikaw nanonood, God is asking you. God is asking you. Check mo, sarili mo. Tanungin mo sarili mo, itong problema ko, financial, hindi ba kaya ni God mag-provide? Kaya ni God. Itong family issue, kaya ba ni God solusyonan? Kaya ni God. Alam mo Amen. yung, at times yung problema ng tao is yung sarili. Yung sarili talaga. Pati ako noon, problema natin. So, wag natin tignan yung sarili natin kasi wala tayong makikita na good thing sa atin. Yung Kaya- nagbibigay ng problema sa tao, yung tao mismo. Yes. Kasi yung tao gumagawa is- ng Yes. problema. Yung tao is,
self-seeking, self-centered. Gusto niya yung position ni God. Palitan niya siya yung tumayo doon. Gusto nilang gawin kung anong dapat gawin ng ating Diyos Ama. Yes, and walang makakapigil sa isang tao kundi sarili niya lamang. No one can stop you but yourself. No, walang kaaway, walang devil. If you are determined, Even no, the devil cannot Let's stop. Only a person. Tapos dito ba, Yes. nakikita ko din dito na pinakauna is gi-introduce talaga ni God yung sarili niya. Gusto ni God na makilala natin siya. Yes. Siya na mismo pinakilala niya yung sarili niya. I am the Lord, the God of all people Of the world. of the world. So si God is gi-introduce niya yung sarili niya sa lahat ng tao. Amen. Maraming tao na naniniwala kay God, pero hindi nila kilala si God. Diyan yung Yes, conflict, diyan yung yes, problema. yes. So, paano ka maka-assure na i-provide ka kung hindi mo yan kilala? Ma-provide, Yes. So, you need, magkaiba yung Kailangan. you know God and you believe God. Pero hindi ibig sabihin na yung tao is, example, me personally, I believe God. So, iba yun kaysa sa You sa know. confession na I know God. Kasi pwede naniniwala ka sa God, sa Panginoon, pero hindi mo siya kilala. Wala ka. Pero hindi rin pwede na kilala mo siya at hindi ka maniniwala sa Kanya. So very clear, I am the Lord, the God of all nations, the God of all people of the world. Kung saan ka man naroroon, is there anything too hard for me? So kung yung problema mo is mahirap para sa'yo, kung yung problema mo is matagal na sa pamilya mo, tanungin mo yung sarili mo kung sa Kilala sa paraan ni God, kung si God kaya, kung kay God kung kay God ko kaya ilapit yung problema ko, ano kayang mangyayari? Ayan. Alam mo, Yun, Pastor Mitch and yun. Pastor Joe, kaya tayo nahihirapan sa mga sitwasyon, sa mga pangangailangan, sa buhay, at kung ano-ano pa na mga circumstances because instead na ilatag natin sa Diyos, i-hand over natin Yes, sa Diyos, paalam tayo natin sa ang Diyos. ang gumagawa ng solusyon. Tayo ang naghahanap ng sariling solusyon instead of giving it up to Him. Yes. Kaya Kaya nga. nahihirapan tayo mga kapatid. Kasi nga, ang iba, nakikilala natin ang Diyos through our religion only. Nakikilala natin ang Diyos because we go to church every Sunday. But the deeper meaning of God, yung pagiging totoo niya, yung pagkakaroon natin ng relasyon sa Kanya, no? Hindi natin yon tinatrabaho, hindi natin yon binibigyan ng panahon. And kaya ang nangyayari, tayo ang gumagawa ng solusyon. That's why Diskarte. it's very hard Yes. for us, no, to provide solution for our problems. Kasi tayo ang gumagawa. Pero kapag ang Diyos po mga kapatid ang siyang nandyan, kapag kinikilala natin ang Diyos as partner sa buhay natin, kapag lahat ng bagay tinataas natin sa Kanya, walang bagay na mahirap na gawin ng ating Diyos na manlilikha ng lahat ng bagay at may-ari ng buong sanlibutan, ng buong kayamanan mga kapatid sa langit man at sa lupa. Hallelujah. Amen. So, At ang nakakalungkot dito, Pastor Arbs and Pastor John, no? Kasi yung tao, didiskarte siya muna. Siya muna yung didiskarte. Pag e-epekto or mag-accomplish yung diskarte niya, hindi niya maalala yung Panginoon. Pero once na hindi uubra yung mga diskarte na ginawa niya, doon pa niya hahanapin yung Panginoon. Yun yung nagiging problema May sa mga tao. May ano yan sa mundo, may parang pagpipilian ka, what do you want, diskarte or diploma? Ayun, 'di ba? What do you want, diskarte or diploma? Pero sabi ko, bakit bakit diskarte at diploma ang tinitingnan? Because that is the standard of Yes. if you have diploma and then with diskarte. The standard and important. Oh, that is in the this worldly world. standard. Pero alam niyo po ba mga kapatid, in the kingdom of God, there's no such thing as personal diskarte. And hindi po yan, wala pong silbi yung diploma ng isang tao when it comes to serving the Lord and being blessed by the Lord mga kapatid, or being healed or being benefited with the Lord. Hindi tumitingin yan ng Change with the diploma Lord. or hindi tinitingnan kung gaano ka kagaling dumiskarte. Dumiskarte. What you need mga kapatid, hindi diskarte, hindi diploma. Ang kailangan
po natin ay Diyos. Yeah. But I'm not saying na wag na kayong mag-aral, no? Mag-aral tayo, mga Yes. kapatid. May Diyos tayo, may diploma tayo, plus may Diyos tayo, mga kapatid. At may discarte din tayo. Amen. That Yun. discarte in line with the Word of With God. the Word of Yes. God. No, hallelujah. Hindi Yung dapat, diskarte na yon is the wisdom of God. hindi mo diskarte because if you follow your Follow diskarte, the sabi word po of sa salita God. ng Diyos sa Proverbs, there are things or there are ways that seems right to a man, but there Yes. the ways of death. So kung Distraction. diskarte mo, nako, delikado yan. So ang susundin natin, no, yung diskarte ng Diyos, pero ang Diyos, hindi diskarte ang tawag Yes. niya doon. His ways, His plan, ways, and plans. purpose. So yun po yung kailangan natin, mga kapatid, sa buhay. And walang bagay na kala natin na walang bagay sa mundo. Parang ganito rin yun, Pastor Joy. Nothing is impossible sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Kaya naman, mga kapatid, no, napakahalaga talaga that we take time in seeking the Take time kingdom to of know God God. and His righteousness. Hallelujah. Ako, natatawa ako ba? Kasi yung Sabado, nag-prepare ako ng message. So, dumating sa aking spirit yung i-discuss natin na diploma or diskarte. Nag-wonder ako, ito yung kumakalat sa mundo, diploma, diskarte, diploma, Yes. diskarte. So, kung diploma, hindi lahat madala sa diploma. Kung diskarte, hindi rin lahat madala sa diskarte. Maliban kung makamundo ka, you can do your own way. You can discard. Pwede ka Pwede makadiskarte. makadiskarte. But, hindi naman masama may diploma. Hindi rin masama may diskarte. Yes, hindi. So, gibalance-balance ko sila, may kulang talaga. Yes, may kulang. Kung Christian ka, kung malunong ka madiskarte, hindi naman pwede na negosyante ka, wala kang gagawin, tapos kay God ka na lang. Ganito yan, oh. Kasi hindi lahat tinawag ni God na full-time. So, it's good na marunong dumiskarte. It's good na may diploma. Hindi yan masama. But alam nyo, hindi lahat, tulad ng sinabi ko kanina, hindi lahat madala sa diploma, hindi lahat madala sa diskarte, pero lahat madala if you trust God. Diskarte, Amen. trust God. Amen. Diploma, trust Trust God. God. Amen. Kasi sabi ng Bible, Jeremiah 3, chapter 3, verse 5, 6, check mo sa Proverbs chapter 3, verse 5. So, gusto ko tong targetin. I believe gusto ni God na tuldukan yung question mark ng tao. Sabi dito, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. Yes. Alam mo yung and lean not your own understanding, alam mo, hindi mo makuha Lean yung not. diploma mo kung wala kang understanding na ginamit doon. Hindi ka rin maging effective sa pagdiskarte if you don't use your understanding. Alam nyo, mga kapatid, alam ni God na may understanding ka. Very clear sa scripture na ito. Don't trust. Don't lean on your own understanding. Don't depend on your own Depend understanding. on your own Alam ni God na may knowledge ka. Brilliance. Huwag mo gawin na God, binigyan ako ni God ng wisdom. So, hindi ibig sabihin, binigyan ka ni God ng wisdom, always mo yan gamitin. At times, we need to inquire God. Trust in the Lord Mostly. with all of your heart. So, dapat buo yung heart mo sa pananalig mo sa Kanya. Hindi yung 1/4 sa diploma, one half sa diploma, 1/2 sa pananalig kay God, 1/2 sa pananalig kay God, 1/2 sa May diskarte. partial. Hindi. Trust God with all of your heart and Yes. do not depend on your own understanding. Alam ni God na business-minded ka. Alam ni God na ang talas ng IQ mo. Alam ni God yan. Yes. Then verse 6. Alam ni God, all-knowing God siya. God of all wisdom. Alam niya ano yung meron sa isip mo. In all your ways, sa pag-aaral, diploma, sa pagnegosyo, diskarte, in all your ways, acknowledge Him. And He shall direct your path. Sometimes pag hindi natin si God i-acknowledge kasi sa mga ginagawa natin, si God yung biniblame natin. Sa Kanya natin Yes. nilagay yung mga blame. Tapos Pinapasa yung hindi natin gi-involve si God sa lahat ng ginagawa natin. Diyan yung confusion na nangyayari. Then, next verse, pag nagka-problema, pinapahid sa Panginoon. do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. So, God is talking to you na it's a form of evil if you only trust On your own understanding. with all of your heart yung sa on your own understanding mo lang.
It's an evil way to trust in your own understanding. Alam ni God na matalas yung pangisip mo. Alam ni God na madiskarte ka. But sabi ni God, fear the Lord and depart from evil. Ano yung evil dito? Yung wise ka sa paningin mo. Yung akala mo, alam mo na. Akala mo, kaya mo na. Akala mo, Alam mo na madala sa lahat. diskarte. Yun yung Parang shinare ko. pagiging Pastor proud Mitch. na yan. Yes. Yung you think that alam mo na yung Yes. lahat. Yes. Sabi ko sa iyo, Pastor Mitch, di ba, That is evil. may Yes. pinag-uusapan Depart from tayo. evil. Oo. Yung last time kasi, Pastor Mitch, sabi ko, ang iba kasi, akala nila sa Bisaya pa, kaya na kanila ilang kaugalingon nga bukog. So, murag, kaya ko na to kasi medyo malakas na ang aking They can mga stand buto-buto. on Parang them- ganun po. on them. May parang idiomatic expression sa Bisaya na, ay, kaya naman ni mo imong bukog. So, parang, iniisip natin na, ay, kaya ko naman sa sarili ko ito. So, hindi natin ina-acknowledge ang Lord sa mga ginagawa natin. We take Him for granted. Then, if our plans and ways fail, dun na, ang blame, dun na lahat ng bato, ng mga Yun. kung ano-anong reklamo, kung ano-anong mga Question na yung Oh, Panginoon. yeah. Lord, Yung bakit integrity nangyari ng Lord. to? Usually kasi yung mouth ng mga tao, Lord, bakit? Anong nangyari? Bakit nangyari to? So, tanungin na si Lord kung anong Yes. nangyari. Ayun, balik tayo, no? Yung provision, mga kapatid, alam niyo po ba, ang Diyos talagang nagpo-provide siya. And hindi, kahit nga sa mundo, di ba, hindi naman talaga basehan ang diploma sa mga taong binibless financially in the world. And minsan, yung diskarte, yung binibigyan nila ng halaga kasi kung wala kang diskarte, no, parang ganito. But you know, if you were a Christian, it's not about the diskarte or the diploma, it's about how you know and how you apply in your life the ways of the Lord. Yes. Amen. Kung paano po natin na-apply yung pamamaraan ng Diyos. And that, because obedience in the Word of God will lead to blessing. Yes. Amen. Abundant. Yung exceeding obedience, blessing. mga kapatid, that will lead to blessing. Walang ibang paraan upang isang tao ay mabless, upang yung mga pangangailangan may ma-provide, upang yung mga bagay na hindi mo karapat-dapat na matanggap ay matatanggap mo. And that is grace. And yung favor din. So, ang kailangan lang natin gawin is to follow the ways of the Lord. And what is the ways of the Lord? The ways of the Lord, mga kapatid, is yan, to depart from evil. Yan yung pamamaraan ng Diyos. Fear the Lord. and Sundin depart natin from ang evil. kanyang salita, sundin natin ang kanyang kautusan. Meron akong i-share niyan, mga kapatid. Fear the Lord and depart from evil. Tingnan po natin sa Romans chapter 6 verse 1. I would like to add this one, no? Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Ayan, sa Romans chapter 6 verse 1, Kuya Dave, ang sabi po sa salita ng Diyos, hallelujah, sabi dyan, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? May abound. In Filipino po, sa Bible ko po, babasahin ko, ganito, ang sabi po sa salita ng Diyos, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Verse 2, sabi po sa verse 2, certainly not. Sa King James, maganda po yung sinabi ng King James dito. Sabi po sa King James, God forbid. Oh, sabi po, certainly not or God, forbid. So, dapat ba tayong patuloy pa rin magkakasala? Dapat ba rin ba? Kasi yung pagsunod po natin sa sarili nating pamamaraan, no, isa po yung kasalanan. And God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? So, paano? Hindi tayo patay nasa kasalanan, kaya hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba ninyo nalalaman, verse 3, na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nailibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo at sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. And yung Amen. bagong pamumuhay na yan, mga kapatid, that is in verse 5, Kuya Dave. Yung bagong pamumuhay na yan, mga kapatid, no, is the life that always acknowledge God in all His ways. Amen. Diba sabi po sa salita ng Diyos,
anyone that is in Christ, he's a new creation. Yung new creation na yan, mga kapatid, that is the creation that is willing to obey, that is willing Willing to to follow trust. the ways of the Lord and acknowledge the Lord in all His ways. And that is the creation, or that is the person ng mga kapatid that always nag-acknowledge kay Lord and always Fear the Lord. hear and seek the Lord. And ayan po mga kapatid, sa buhay po natin, hallelujah, napakarami po nating mga pangangailangan. In fact, kung ililista Hindi natin nauubos yung mga pangangailangan. ngayon, nangangailangan ka ng, kunwari, ngayon, kailangan mo ng, pagpalagay natin, kailangan natin ngayon ng ulam. Bukas, iba na naman ang iyong kailangan. No? And the next day, iba na naman Iba ang iyong naman. kailangan. Hindi Iba-iba po yung nauubos. pangangailangan natin. Hallelujah. Pero, sabi po salita ng Diyos, hallelujah, ang Diyos po natin, nagbibigay po siya, lalong-lalo na mga kapatid, pag sinusod natin ang kanyang pamamaraan at inilalayo natin ang ating sarili sa kasamaan. Yun yung sinabi, parang in connection na rin sa Matthew chapter 6 verse 33, seek the kingdom of God and all His righteousness. If we seek the righteousness of God, then we depart from evil. Amen. No? At gustong-gusto ng Panginoon na bigyan yung mga anak niya once they are obedient to Him. Yun yung... Diba? Kapag ikaw nga, nanay ka, diba? Pag nanay ka, Yes. hindi ka magagala Mm-mm. na magbibigay sa isang anak. Well, tayo ng mga nanay, minsan talagang yung puso natin. But, kapag obedient, Mas kapag... gusto natin Oo, na mas gusto bigyan natin. yung mga Nagagalak anak, nagagalak, no? Nabigyan, hallelujah. Yung mga anak na Tapos, obedient. May isang verse sa Bible na binigay ni God sa lahat ng tao, pero tamad yung tao na gawin. Dun Gawin sa at sundin. Joshua chapter 1 verse 8. Mhm. Very simple. Kasi yung tao hilig ng rush. Sabi dito, this book of law, this Bible shall not depart out of your mouth, but you shall meditate day And- and night, that you may observe to do according to all that. Sa New King James, Dave? So, makinig kayo, markahan nyo yung Bible ninyo. Sabi dito, this book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. After mo basahin, try mo siyang Meditate. i-meditate mo, isipin mo ano yung binabasa mo. Sa araw, tanghali, sa gabi. Sabi dito, that you may observe to do according to all that it is written. So before ka gagawa ng diskarte, i-check mo sa Bible kung inline ba sa will ni God. Meditate. Pag inline sa will ni God, then i-attach mo yung diskarte mo kasi inline sa will ni God, for then you will make your way prosperous. And after that, then you will have good success. God is the God of prosperity. Gusto ni God na alam niyo, si God gusto niya lahat. mag-success, mag-progress yung buhay ng tao, mag-progress yung spiritual life ng tao, mag-progress In yung all trabaho, aspect. mag-progress yung business, mag-promote. Gusto ni God yan. God's will. Mm-mm. Will yan ni God sa lahat ng anak niya. So sabi dito, meditate in it day and night. Observe. Huwag kang mag-rush gawin mo. Huwag kang mag-rush. Hindi lahat ng sa tingin natin is tama. At times, yung ending ng ginagawa natin kasi hindi in line sa will ni God is distraction. Distraction, palpak. Alam nyo, pag si God i-partner mo sa business mo, sa trabaho mo, hindi ka malugi. Hindi scammer si God. Sabi ng Bible, what shall it profit a man? Jesus is talking like a businessman kasi ginamit niya yung word Ginamit na niya profit. prophet. What shall it profit a man if he gain the whole world? Nakuha niya sa pamagitan ng diskarte na Masamang nakuha niya diskarte. sa masamang paraan and loses his soul. His soul. Gusto ni God i-prosper ka, pati yung kaluluwa mo prosper. Yan yung will ni God. So, kung nanonood ka ngayon, business-minded ka, negosyante ka man, employer ka man, please, huwag kang mag-rush. Basahin mo yung Bible. Gawin mo Yes, yung Bible sir. na mirror sa buhay mo. This Bible is basic instruction before leaving earth. Hanggat buhay ka,
magkatrabaho ka. Hanggat buhay ka, magawa mo yung negosyo, trabaho mo. Hanggat buhay ka, Amen. kailangan mo itong salita ng Diyos. Yung basic instruction. Yan yung ibig sabihin na, do not, this book of Depart. law shall not depart from you. Alam mo, Pastor Mitch, Pastor Joe, kasi minsan kasi, etong librong ito, this book of the law, is ang liit na lang ng tingin ng ibang tao rito. They think that there are a lot of errors in this book. Parang may Yung iba mga... binabaliwala na lang din yung ang Bible. Ang value ng Bible, ang value ng Book of Law ngayon, ang value ng Bible sa panahong ito is parang unti-unting lumiliit at napapalitan na minsan nga no Pastor Joe, not to discriminate anyone, and hindi po namin nais discriminate anyone, pero sa church po namin encourage po kami ni Pastor David na magdala po ng Bible at hindi po sa cellphone mag-rely. Yes. No? Kasi napapalitan na po yung Bible sa into technology. gadgets. Pero alam niyo po ba, para sa akin personally, no, iba talaga kapag yung, Iba yung libro, Parang yung it speaks to you, parang, yes, no? Yeah. i-compare, parang ito may buhay. Parang may buhay. So, ito, it has electricity, pero hindi mo makikita. Kasi sa- something there is light. Kasi sa cellphone is, Ito, mix makikita yung mo na spirit. may buhay. Oo. Mm-mm. Yung Bible kasi mga kapatid is talagang may buhay ito. This Yeah. book of the law. If this is not beneficial for us, hindi ito sasabihin ng Diyos sa atin na itong Yeah. librong ito. Yes, amen. No, hallelujah. Kaya alam niyo po ba mga kapatid, napakaraming mga bagay ang nakalaan sa atin, naghihintay sa atin kapag ang librong ito ay hindi po natin hayaang mawala sa ating mga mata at araw-araw pinagbubulayan po natin. Hindi lang araw-araw, kundi araw at gabi. Araw at Pinagbubulayan po natin ito, nagme-meditate po tayo rito mga kapatid. At alam niyo po ba mga kapatid, itong librong ito contains the things that we need. Lahat ng mga pangangailangan natin, mahahanap po natin sa librong ito. Tatangin natin yung ating mga viewers, kapatid, ano ba yung kailangan mo? What is that thing that you really need? Ano po ba yung bagay na para sa'yo? Ito yung pinakakailangan mo. Kailangan mo ba ng financial? Kailangan mo ba ng bigas? Kailangan mo ba ng masusuot? Kailangan mo ba ng healing? Kailangan mo ba ng miracle? Kailangan mo ba ng Peace, bagong joy. trabaho? Kailangan mo ba ng asawa? Kailangan mo ba ng anak? So, lahat ng mga kailangan na meron ka, kailangan mo ba, o ano ba yung mga kailangan mo? Kailangan mo ba ng visa? Kailangan mo ba ng kahit na ano, bagong sapatos, o ano pa, mga bagong school supplies or provision para sa pag-aaral ng mga bata? Kung ano man yung pangangailangan mo mga kapatid, God will be very happy to provide it to you, to give it to you mga kapatid, if we follow what is written in His law. This book. In this book of law. No? And yung mga bagay na yun mga kapatid, napakaliit lang nun for the Lord. Yeah. Napakaliit lang yan mga kapatid. No? Kung tayo ay marunong tayong lumapit sa Kanya, humingi sa Kanya mga kapatid, dapat marunong din tayong sumunod sa Kanya, sa Kanyang mga pamamaraan. And if hindi lang tayo magme-meditate, hindi lang tayo mga kapatid, this book of the law shall not depart, no? But to observe. Yes. We should observe to do. Kailangan Amen. natin gawin. Hindi lang natin dapat i-memorize, hindi lang natin dapat i-stack sa ating brain, sa ating utak, yung mga kataga na nasa salita ng Diyos, but we need to observe. Kailangan nating isabuhay kung ano po yung naisulat rito. Hallelujah. Amen. Lahat ng mga naisulat dito, wala po tayo dapat pinipili. Lahat ng naisulat dito ay kusang loob, bukas sa ating mga puso na sundin. Then, it will make our way prosperous. And then you will have good success. Kahit pa ikaw ay nagtatrabaho in your career, whatever work you have, or ikaw ba isang negosyante, ikaw ba isang housewife, ikaw ba isang estudyante, walang pinipili mga kapatid kasi hindi naman nakalagay dyan nga para lang ito sa mga negosyante, para lang ito sa mga ganito, specific persons. But this is for everybody who will accept this word that God will make your way prosperous and God will give you good success. So meron palang bad success? Yeah. Meron palang bad success. Kasi may good.
So, yung Panginoon natin, He's always ready to Yes. give. Ready siya na gawin yung portion niya, yung part niya. Yes, Pero sa always- atin, yung mga tao, ito yung portion natin na dapat nating gawin. Amen. Hindi lang yung portion, Panginoon lang magbibigay lahat. We have something to do. So ano siya na obedient to God's word leads to blessing. Amen. So tapos ito, wag kayong God ka na, anong tawag nito Alam mo, hindi overnight yung prosperity, yung success. Tama. By process yan. Amen. May So sabi, Pagdadaan. sabi dito, you shall meditate in it day and night. Isipin mo. Alam mo, think twice before you decide. Think twice. Meditate until ma-convince ka that you may observe to do according to all that it is written. For then, you will make your way. Alam mo, we are destined na prosper yung buhay natin. But alam nyo, sabi Promise nito, yan ng Panginoon. sabi ni God, for then you will make ikaw. God, you will make your way prosperous. Tayo daw. So It's our portion. yung prosperous life, yung successful life, nandyan yan. Na, Pero yung deposit na. pero yung paraan natin, yung daan na dapat nating tahakin papunta doon is iba yung daan yung paraan natin, yung my way, our thoughts, our diskarte. You are destined na maging successful, you are destined na maging prosperous ka na tao. Pero yung paraan mo is hindi in line sa Word of God, kaya hindi mo ways ma-experience ng yung Panginoon. prosperous life, yung blessed life. Amen. And, ayan po mga Kasi kapatid. observe yung- Meron kasi, sa worldly standard, minsan yung mga Kristiyano, sumunod tayo sa pamamaraan ng spiritual. Age of 30, 35, and then, parang, may sa akin, no? Personal ko na lang isi-share. Parang sa batch namin, parang hindi naman nagkukumpetensyahan, pero eto may ganito, kaya na siya, may maganda na siyang trabaho, may stable job na siya, habang ako housewife pa rin. Parang showcasing what you Yes. accomplish. And they said that you have to, kailangan mong mag-work and these things while you are still young kasi pag matanda na, parang ang liit na lang ng opportunity for a successful life kapag matanda na ang tao. May edad. No, hallelujah. But where can we find that in the Bible? No? Saan ba natin makikita sa Bible that when you are old, wala ka ng karapatang mag-prosper. Wala ka ng karapatang maging successful. Wala pong tinitingnan edad ang pagiging prosperous at ang success. But if you want to follow the worldly standard, yun talagang mangyayari sa buhay mo. But if you follow the kingdom standard, no, the heavenly standard, there's no such thing as age or gender pagdating po sa prosperity and success. Alam niyo po ba mga kapatid, si Abraham, hallelujah, nandun na po siya sa prime years niya. In fact, saka pa lamang po siya naging prosperous nung siya po ay umalis sa kanyang mga magulang, and then he separated and follow God, no? Nung tinawag siya ng Diyos na, Abraham, walk with me and be thou perfect, sabi ng Diyos kay Abraham. And when Abraham did that, ginawa yun ni Abraham, mga kapatid. Obey. Nung nandun siya, nung kabataan pa niya, wala siyang anak, no? Nung siya ay bata-bata pa, hindi po siya binigyan ng Diyos ng anak. Saka lamang binigay ng Diyos ang pangangailangan, yung pinakagusto ni Abraham na Need makamtan, which is a child, an heir. So, binigay yun ng Diyos sa kanya, mga kapatid, sa edad na hindi mo lubos akalain na matatanggap pa ba iyon ni Abraham? Magkakaanak. Because Abraham believed, no? Si Abraham, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, he hope, no? Kahit pa wala ng kapag-apag-asa, na parang nag-hope pa rin siya na mangyayari Hindi siya yun. nawala ng pag-asa. Na yung pinangako ng Diyos sa kanya talagang matatanggap niya at the age po, mga kapatid of hapit na. 100. Malapit na. po. Sa atin pa, Mag-100. yung 99 years old, di ba? Ang tanda na nun for a person to obtain such To have, yung credibility, yung nangyari kay Abraham.
Kasi minsan tinitingnan nga natin yung time. Tinitingnan po natin yung edad. Edad. But alam niyo po ba mga kapatid, sa Diyos, wala pong tinitingnan yan. Don't worry. If you are already in the prime years of your life, and you still find yourself, bakit ganito pa rin yung buhay ko? Ang kailangan lang natin mag-shift ng ating mentality and cling and lean on this book of law. Hallelujah! Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to And we God. declare, mga kapatid, and we declare, no, according to the word of God, that we shall prosper and we will have good success. Amen. Hallelujah. In whatever you do, in what endeavor you're about to do, mga kapatid, in line with the word of God. Hallelujah. Kasi nga, Pastor Michelle, meron tayong mga plano na ginagawa and then minsan hindi siya nagsasucceed. Minsan, di ba? Kasi minsan hindi yan nagsasucceed, mga kapatid, because that is not the will of God. Eh, bago tayo gumawa ng... our own plan Oo. Gumawa tayo ng isang bagay, talagang mag-ask tayo ng guidance kay Lord if this is His will upang hindi... Very important. Oo. You will not waste time, you will not waste resources, at saka kapag will yan ng Lord, mga kapatid, it shall surely prosper. Hallelujah. Even if you're a farmer, no? Even kung ano lang po yung ang tawag nito, livelihood na meron ka, hindi yan tinitingnan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Pwede. Kasi yung prosperity, it doesn't only speak money. Yung prosperity, mga Yes. kapatid, prosperity, body, soul, and spirit. Minsan kasi, prosper financially, pero yung body naman ay may sakit. No? Nauubos din yung At finances. saka yung spirituality is na pag-iiwanan. So, ang iba naman, very prosperous spiritually, mga kapatid, pero financially naman ay may mga pagkukulang. Siguro sa pamamaraan din natin. Pero meron ding iba, they are prosperous both in body, no, in finances, and also in the spirit, mga kapatid. Kasi kapag ang Diyos nagbibless, He will not add sorrow. Yes. Hindi niya yan daragdagan. Walang, magkakaproblema. anong Tagalog sa pakapin? Walang kasamang kalungkutan, kundi kagalakan lamang. Amen. Kaya kami po rito, mga kapatid, is masaya po. Parang yung kagalakan namin, mga kapatid, yung kagalakan ko is ibang-iba, no, today, iba yung kagalakan ko. Kahit meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, ibang-iba yung kagalakan natin. God is there, mga kapatid, to intervene sa ating mga sitwasyon at mga pangangailangan. At saka hindi na tayo nakaka-focus talaga sa mga circumstances natin, sa mga problema. Hindi na yung mindset natin Naka-focus na tayo sa presence ng Panginoon, sa salita niya, at sa mga heavenly na maaangkin natin sa Kanya. Yes. So, yun yung kagandahan doon. At saka, nagiging contento tayo. Diba nga, ang promise po ng Panginoon Jesus sa atin, diba? John chapter 10, verse 10. The enemy comes to kill, to steal, and to destroy. But Jesus, no, sa Jesus po, dumating po siya para saan? So that Yung we will sinabi have ng life. Bible po, mga kapatid, John chapter 10 verse 10, tingnan po natin, lagi natin itong sinishare, lagi po natin itong binabasa, memorize po natin itong, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi po sa salita ng Diyos, kung ang kaaway magnanakaw, ang kaaway papatay, ang kaaway ay magsisira. Ang sabi naman po ni Jesus, mga kapatid, kanyang salita, hallelujah, sabi po ng Diyos, basahin natin, mga kapatid, I have come that they may have life. Life. Amen. Kaya, tayong mabahala, no? Huwag tayong problema. Huwag po tayong mamroblema, mga kapatid. Anong kakainin? Yan sa Diyos, mga kapatid. Amen. Bigay ng Panginoon sa atin, buhay na maginhawa. Hallelujah. Yes, Pastor Joe. So, gusto ko na ma-receive ito ng mga tao para ma-remove yung stress sa isipan nila. So, let's go to Psalms 115. So, kung parent ka na nag-provide ka sa mga anak mo, always mo silang iniisip kasi obligasyon ng isang magulang provide yung anak.
So, si God din nag-iisip din sa atin. Sabi dito sa Psalms 115, so nandito kami to declare our words sa inyo. Psalms 115 verse 12. Sabi dito, the Lord has been mindful of us. Amen. Sa amin at sa inyo. Amen. Ikaw at buong pamilya mo. Amen. Dahil mindful si God sa'yo, dahil nag-iisip si God sa'yo, anong kaya niyang gawin? He will bless you. Amen. He will bless your entire house. Amen. Very clear. So, dahil iniisip ka ni God, hindi si God nag-isip sa'yo dahil makalimutin siya, hindi nakakalimut si God. Iniisip ka niya dahil creation ka niya, iniisip ka niya dahil anak ka niya, dahil mahal iniisip ka niya. ka niya, love ka niya, at dahil sa love niya, Amen. He will bless you. Amen. Very clear. Verse 13. So, akala mo, hindi ka nakikita ni God. Nakikita ka ni God. Always kang nasa isip ni God. He will bless those who fear the Lord. So, sabi kanina sa Proverbs na, fear the Lord and depart from evil. So, fear the Lord. Next. God's will is to bless you. Bless your life, family, marriage, your body, your health. Sabi pa dito, alam nyo, hindi ma-measure ng tao yung blessings na kayang i-deposit ni God sa buhay ng isang tao. Sabi dito, may the Lord give you increase. How much? More and more. Amen. So, dapat basahin mo tong scripture na ito, i-claim mo ito para sa iyo at sa family mo. You and your children, hindi lang ikaw, pati yung buong pamilya mo. Amen. So, every time you trust God, every time may problema ka, trust God. Kasi, iniisip ka ni God. At dahil dyan, God will bless you. God will bless your entire family. God will give you increase. Hindi lang i-bless, Amen. i-increase ni God yung blessings na gideposit niya sa'yo. Amen. At hindi lang ikaw, pati yung buong pamilya mo, pati yung anak mo. Yes. Verse 15. May you be blessed by the Lord who made the heaven and earth. Imagine, yung mag-bless sa'yo is yung gumawa ng Creator. whole universe. Amen. Your Creator Hallelujah. will bless you. Amen. So God's will for you and us is to have a blessed life. Abundant life. Abundant Yung life. sinabi ni Kaya nga, Jesus. Increased more and life. How much? More and more. Amen. So God's will for you is hindi ka ma-short, malaking. Ayaw ni God na maputos may kulang. yung buhay natin ng utang. So gusto ni God i-bless ka. So dapat nasa isipan mo yan. Pag may problema ka, take a breath. Inhale, exhale. Read the scripture. Ma-refresh mong isipan mo. Meditate Yes. the scripture. And then, ang increase na yan, no, Pastor Mitch and Pastor Joe, yung increase na yan na sinabi ng Lord sa Psalms 115 verse 14, may God increase you more. Alam niyo po ba yung increase na yan, hindi lamang po yan sa finances. Yes. God will increase your health, Yeah. Amen. years, your Amen. peace. All God will increase areas. your peace, your Yes. joy, your knowledge. Lahat. Yung wisdom po mga kapatid, yung heavenly wisdom. Yes. Hindi lang po yun financial lang sinasabi po dyan, yung increase na yan mga kapatid. But God will increase in all aspects of your life. And that increase, how much nga? More and more. Amen. Yung peace will increase. More and more. Yung joy will increase. More and more. Yung Amen. healing, yung health will increase. More and more. Amen. Hallelujah. Yung finances will More increase and more. more and more. Amen. The Lord. Tapos, Glory may isa to pang God. may isa pang sinabi si God sa Bible, and I will satisfy you with long life. Amen. So it means, hindi mo ma-enjoy yung more and more kung walang long life. So you need long life. Amen. Hallelujah. Hallelujah. No shortcut. Andito yan Yes. lahat sa Walang Book of shortcut. Law. Yes. Yes. So isa lang talagang, isa lang talaga ang formula for that. It is the book of the law. Yes. This book of law. Don't let it Law be ng hard. Diyos. Yes. No, hindi law ng kahit na sino. Law ng Panginoon. Hindi law ni ganito, ni ganyan, but law ng Diyos, mga kapatid. And that is our portion for tonight. Amen? Yes. Hallelujah. Wow. Our portion for tonight is the increase, abundant life, yung blessing ng Lord, yung Amen. provision ng Lord. Yan Wow. yun po yung ating portion tonight, mga kapatid. Amen. As children of God. Yes. Amen. Because if you're not Hallelujah. a part of the children of God, if you're not part of the family of God,
God cannot reach you. I'm so Yes. sorry to say this to you, Yes, kapatid, amen. no? Patawaran niyo po kami, but God would extend His loving kindness, His provision, His healing, His miracles, mga kapatid, sa kanyang mga anak. Kasi nga, ang Diyos po, mga kapatid, would take care, no, of His, Yung mga anak. yung mga anak niya, that is willing, mga kapatid, na magpaalaga sa Yes. kanya. We No? will trust also the Father. Yes. So, We will enjoy this only if we choose to obey and become a member of the family of God. Amen. Amen. Hallelujah. At saka lang po tayo magiging member ng family ng Lord, ng Diyos, if tatanggapin po natin si Jesus Christ sa buhay natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Again, without Jesus Christ sa buhay po natin, all these things na pinag-uusapan In natin vain. ngayong gabing ito, wala itong kabuluhan. Hindi It's natin all ito in matatanggap. If Jesus is not part of our life, kung sa Jesus mga kapatid, hindi itsapwera natin sa buhay, we can enjoy these benefits, these Abundant blessings, this abundance, blessings. this increase po. And our children, mga kapatid, hindi nila ito ma-enjoy kung hindi natin tatanggapin si Jesus sa buhay natin, mga kapatid. No? Napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay natatanggap po natin ang Panginoong Jesus sa buhay. And that is the reason why we are here also, mga kapatid, na ipakilala sa inyo, i-introduce sa inyo, mga kapatid, the only door, walang ibang daan, na sinabi po ng Book of Law na ito na ating tatanggapin at susundin upang ang Diyos po ay magiging Ama natin. Hallelujah. Amen. O, mga kapatid, ngayong gabing ito, salamat sa Diyos for His presence. No, Amen. Pastor Mitch, Pastor Amen. Joe. Glory to Maraming God. salamat sa Diyos. Hallelujah. Thank you so much, Thank you, Pastor Mitch Holy and Pastor Joe, Spirit. for your time and for Glory everyone. to God. Sa bawat isa po mga kapatid na nanonood, maraming salamat. Hallelujah. We believe po, mga kapatid, that God has already showered, no, His blessings upon us and through His Word. At ang kailangan lang po natin is ang mag-acquire or kumuha na lamang, mga kapatid, sa pamamagitan po ng Receive. pagsunod na. Oh yes, receive. Every time po may declaration, yung Receive attitude it. po natin is, yes, I receive it. I receive it. No, I receive Or it. say amen, so Ah. be it. So Amen. be it. In Jesus' name, hallelujah. Or I receive it. Yes. Kaya ngayong gabing ito, mga kapatid, no, bago pa po tayo matapos sa ating programa, nais po namin ipakilala ang nag-iisang daan upang tayo ay makalapit sa Diyos. At ang nag-iisang daan, totohanan at buhay ay walang iba po kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Yes, amen. Yes, Pastor Joe. Ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, no, parang sa buhay, Pastor Joe, i-share mo sa buhay, sa ating mga viewers, kung ano yung hindi lamang, no, sa ngayon, but gaano, no, ano ang nagawa ng Panginoong Jesus sa buhay mo the moment you receive Him as your Lord and personal Savior. So, tulad ng sinabi ko kanina, bago tayo nag-start is ano talaga yung peace, yung kapayapaan, yung joy na no amount na kayang bilhin yun. So, isa din yun sa nagpa-convince sa akin na pwede pala yung tao maging peaceful yung buhay kahit walang pera. So, hindi ko in-encourage na mag-quit kayo sa trabaho tulad ng ginawa ko. So, depende yan sa level ng faith mo, kung gaano ka ka-convince. But I can assure you na pag si Jesus is center sa buhay mo, maging peaceful ka, joyful ka, yung isipan mo is walang bumabagabag na saan ako nito, saan akong kuha Yes. nito, paano ko ito gawin. Peaceful lang talaga din yung Amen. provision, bigla na lang siya darating. So yan din yung reason. At alam nyo, God cannot bless you kung hindi ka joyful. Kasi Yes. hindi ka makapagpasalamat sa Kanya. You will not be You're not thankful, Yes. grateful. Hindi. Si Pastor David nga sinasabi niya, nalulungkot siya sa mga tao na, for example, pinapagaling sila ng Panginoon. Nakaranas, And then they naka-experience. fail to be grateful. Hindi na marunong magpasalamat. Tulad nung 10 ito. Di ba? There are 10 lepers. Pero isa lang talaga ang bumalik para magpasalamat kay Jesus. At saka hinanap ng Panginoon yung walo. Yung siya. No. At sabi ng Diyos, dahil siya bumalik yung
taong ito, nagpasalamat siya, siya lang yung he was healed and he was made whole. No? Sabi ni Jesus. So, yung sabi ni Pastor John na dapat sa buhay natin, grateful din po tayo. Mapasalamaton kita. O, nagpapasalamat po tayo sa mga bagay na natatanggap natin. At meron tayo ngayon. No? Amen. Kung ngayon medyo we are on a tight budget or tight situation, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos kahit kasi Lord, salamat Panginoon kahit medyo ganito yung situation ng finances ko, Lord, ako pa rin ay buhay, no? The joy is still, Humihinga. the joy is still in the heart. Yes, ayan po mga In kapatid. spite of. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to And God. tonight po mga kapatid, ini-encourage mo namin ang ating mga viewers, lalong-lalo na ang bawat isa na hindi nyo pa po tinanggap si Jesus sa buhay nyo bilang Panginoon at tagapagligtas. This time po, natanggapin po natin ang Panginoong Jesus. Because again, hindi po natin matatanggap yung mga Benefits, from abundant if blessings. we don't accept His only begotten Son, which is Jesus Christ, as our Lord and personal Savior. Simple lang naman po ang gagawin natin mga kapatid, no? Ang gagawin natin, we just open our heart mga kapatid, and then with conviction, no? Na humingi tayo ng tawad, paumanhin sa Diyos sa lahat ng mga kasalanan na gawa natin, and we will invite Jesus Christ in our life as Lord and personal Savior, mga kapatid. Nire-renounce natin yung gawain ng devil na sa buhay natin, and now we are accepting a new life through Jesus Christ mismo sa ating mga bibig. At yan po yung gagawin natin tonight mga kapatid bago po tayo matapos sa programang ito. Hallelujah. Ngayong gabi, ini-encourage po namin ang bawat isa sa inyo na tanggapin si Jesus sa buhay niyo bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung gusto niyo po mga kapatid tanggapin ang Panginoong Jesus, kung hindi ka marunong manalangin, sasabay ka po sa panalangin ito mga kapatid upang ang iyong buhay ay magkakaroon ng pagbabago. Amen? At magkakaroon ng yung walang hindi masabit na kagalakan at kapayapaan. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Si Pastor Michelle po ang maglilid sa atin mga kapatid sa isang panalangin sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon. Pastor Michelle. Hallelujah. Panginoon Jesus, Hallelujah. Panginoong Jesus, ako'y nagpapasalamat ako'y nagpapasalamat sa iyong pag-ibig sa akin. sa iyong pag-ibig sa akin. Inaamin ko, Panginoon, Inaamin ko, Panginoon, na ako ay isang makasalanan. na ako ay isang makasalanan. At ako ay At nangangailangan ako ay nangangailangan ng iyong kapatawaran ng iyong kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan sa lahat ng mga na kasalanan aking nagawa. na aking gawa. Hugasan ninyo, Panginoon, Hugasan niyo, Panginoon, ang aking buong puso ang aking buong puso sa lahat ng mga sa kasalanan lahat ng mga kasalanan na aking nagawa na aking nagawa sa pamamagitan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. na iyong banal na dugo. Ako'y naniniwala Ako'y na naniniwala ikaw ay namatay sa na ikaw ay krus namatay sa krus at sa pangatlong at sa araw pangatlong araw ay ikaw ay nabuhay ikaw ng ay muli buhay na muli upang ako upang ako ay bigyan ay bigyan ng buhay ng na buhay na walang walang hanggan. hanggan. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa kaligtasan sa kaligtasan sa araw na ito. sa araw na ito. Tinatanggap ko ikaw Tinatanggap ko ikaw bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at personal at na personal na manliligtas. liligtas. Sakupin mo, Panginoon, Sakupin niyo, Panginoon, ang aking buong ang buhay aking buong buhay. at simula sa araw na ito, Simula sa araw na ito, gabayan niyo ako gabayanin niyo ako sa lahat ng katotohanan sa lahat ng katotohanan sa pamamagitan sa pamamagitan ng iyong banal na ng Espiritu. iyong banal na Espiritu. Ito ang aking dalangin Ang aking dalangin sa pangalan ni sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po'y mananalangin mga kapatid. Hallelujah. Let's close our eyes and pray. Father, I commit unto you, Lord God, the people, Lord God, your children that has received Jesus as their Lord and personal Savior tonight. Itinataas ko po sila sa inyo, Panginoon, na Panginoon, sa iyong mga kamay, they are safe, Father God, Yes. and nothing can snatch them away from your hand, Lord God, that the devil cannot snatch them again, Father God, sa iyong mga kamay. I cover your children, Lord God, with the precious blood of Jesus, and I commit unto you, Lord God, those people who has received Jesus as the Lord and personal Savior, and I declare, Father God, from this day onwards, ang kanilang buhay ang magsisimula na sa pagbabago.
from glory to glory. Amen. And I declare, Father God, that you will reveal yourself more unto them, and they will understand more unto them. And I pray also, Lord God, that the love to read your word and the interest, Lord God, to read your word shall be upon their hearts, Lord God, Amen. ang siyang tutubo sa kanilang mga puso upang mas makilala kayo at masunod ang iyong kalooban, Panginoon. At aking dinideklara, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na walang sino man, Lord God, na makakapag-separate sa kanila Amen. mula sa inyo, Panginoon, in the Amen. mighty name of Jesus. And Lord, I declare also that, Lord, madidiscover nila ang katotohanan sa iyong salita, Yes, Father Lord. God, through your Amen. Spirit in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon. Dakila ka sa lahat. Sa iyo ang lahat ng mga papuri at pasasalamat. Maraming salamat, Panginoon, for this great salvation, for the Amen. greatest miracle, which is salvation na iyo pong kaloob sa amin at sa inyong mga anak ngayong gabing ito. I give you all the glory, honor, and praise, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Yan po, laging sinasabi ni Pastor David, congratulations po sa bawat isa ng mga viewers po natin, mga kapatid po natin tumanggap sa Panginoon Jesus ngayong gabing ito bilang Panginoon at tagapagligtas. And since you have Jesus Christ in your life as Lord and personal Savior, you have that right to receive the healing from God. Amen. At ngayon po yung gagawin natin next, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin sa bawat isa na nangangailangan po ng breakthrough, nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng kalakasan, mga kapatid. Mananalangin po tayo dito po sa programa, kahit nandito po kami sa studio. Ang kapangyarihan po ng Diyos na magpagaling, kapangyarihan po ng Diyos na nagbibigay lakas, ay siya'y matatanggap po ng bawat isa na nanonood Amen. ngayon. Hallelujah! Amen. At si Pastor Joe po, mga kapatid, ang magli-lead sa atin sa prayer po, mga kapatid. And you know what? Simple lamang po ang gagawin natin. What we need is to expect the power of God to be upon us, na matatanggap natin, mga kapatid. At yun po, that no boundary and limitation ang siyang ikilos sa buhay po natin. Saan man kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang lupalot ng mundo, ang kapangyarihan po ng Diyos, mga kapatid, ay matatanggap po natin because He's the God of all flesh. Amen? Amen. Tayo po ay manalangin, mga Amen. kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So yung kung magpa-pray ka dahil may sakit ka, so lapat mo yung kamay mo sa area kung saan may iniinda kang karamdaman. Then, kung gusto mo na baguhin ni God yung takbo, yung focus ng puso mo, then kahit wala kang sakit, ilapat mo yung right hand mo sa dibdib mo. Then, expect the power of God that nandito na maglukit sa iyo. Okay? Amen. Pikit natin yung mata natin. And then, I will pray for you. Okay? Father in heaven, in Jesus' name, we bless you, we glorify your holy name. Yes, Lord. Thank you, Lord, for the successful program, Lord God. Thank you, Lord, for your words. Yes, oh God. Ginoo, I pray, Lord, in the name of Jesus Christ, I lift up your people, your children, into your mighty hand, Lord God. Those who need touch, O Lord, those who need healing, one unto the other, O Lord. Blessings, O Lord, Yes. increase, Ginoo, nga ilang gidesire, Lord. I pray, Lord, firstly, Lord God, sa ilang kinabuhi, Ginoo, sa lahat ng tao, sa lahat ng viewers, O Lord, na nanonood ngayon, at sa paparating na manonood, Lord God, I stretch my hand, O Lord, sa bawat isa, Lord God. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, let everything that is not of God nga nasa heart mo, yun yung dahilan na mahirapan ka sa maniniwala sa Kanya, maniniwala sa salita Niya. I declare that barrier be removed right now in the mighty name of Jesus. Be removed right now in the mighty name of Jesus Christ. I command that evil veil na nakaharang sa mata mo, sa understanding mo, yun yung dahilan na hindi mo maintindihan yung sinasabi ng salita ng Diyos. I declare be removed right now by the power of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ. Yes. Lord, these are your people. Yes. Your will for your people is to be blessed, to have successful life, abundant life, prosperous life, and healthy life. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, whatever spirit assigned from the pit of hell to torment their heart, to torment their mind, to torment every part of their body, Lord God, yun yung dahilan nagkasakit sila, Lord God. Spirit, soul, body, I bind that spirit to leave you Yes, in the mighty name of amen. Jesus Christ. Hallelujah. You, that spirit tormenting the people of God, in spirit, in soul, and body, both their work and their business, I bind you in the name of Jesus Christ. I cast you out of their life in the mighty name of Jesus Christ. And I command that devil na naka-assign to torment your health, yun ang dahilan na nagkakasakit ka ng pabalik-balik, I bind that spirit to leave you in the mighty name of Jesus Christ.
At kahit ano man yang iniinda mong sakit, na-mention mo man yan or wala, alam man yan ng doktor or wala, but this God is all-knowing God. Lord, locate the source, O Lord. And I decree and I declare, let your power rest upon that person, O Lord. And let everything, damaged organ, begin to restore right now in the mighty name of Jesus Christ. Every blood be cleansed right now. Your blood, your system be cleansed by the blood of Jesus Christ. I command every damaged organ receive healing in the mighty name of Jesus Christ. Tendons, bones, muscles, tissues be healed in the mighty name of Jesus Christ. Sakit sa heart be healed in the mighty name of Jesus Christ. Sakit sa utak be healed in the name of Jesus Christ. Sakit sa buto be healed in the mighty name of Jesus. Sakit sa lungs be healed in the mighty name of Jesus Christ. Blood issues, I command that issue be ceased right now by the power of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ. And I declare that every seed, every root, every plantation that is not of God, that cause you stagnancy, cause you limitation, not to prosper, not to move forward in life, I uproot it by the blood of Jesus and be consumed by the fire of the Holy Ghost. And I decree, I declare the blessings of God to rest upon you in the name of Jesus Christ. I declare the blessings of God to rest upon you, to rest upon your family. And from henceforth, may you experience increase in the name of Jesus Christ. From henceforth, you, your family, your children, your entire household, receive increase and experience increase in the mighty name of Jesus Christ. May you receive it more and more. May you experience it more and more. And I command everything that is not of God, that cause you to doubt God, that spirit, I command that spirit to leave you in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. I cover your people by the blood of Jesus Christ and the fire of the Holy Spirit. I decree and I declare according to the word, by His stripe be healed. By His stripe be healed. Amen. Be healed from diabetic. Be healed from high blood. Be healed from hypertension. Be healed from back pain. Be healed. Be healed from the crown of your head to the sole of your feet, spirit, soul, body. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. I cancel every bad report concerning your health, concerning your business, your job, your marriage. I declare, I cancel it in the name of Jesus Christ, and may you experience good report from the Lord in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord, for the life of your people, and let your mighty hand be upon them, O Lord, for preservation, Ginoo, sa blessings na gihatag nimo sa ila, for preservation, O Lord, for the increment, expansion sa buhay nila, O Lord, by the power of your Spirit in the mighty name of Jesus Christ. And lastly, Lord, help them, Lord, to know you more. Amen. Help your people, O Lord, to know you more. Amen. Help them, O Lord, to overcome their unbelief by the power of your Spirit in the name of Jesus Christ, and reveal yourself sa bawat buhay, O Lord. Reveal yourself sa bawat isa, Lord, by the power of your Spirit in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Blessed be the name. In Jesus' precious name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise Amen. the Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Amen. Wow. Ang lahat ng pagpupuri ay sa Diyos po, mga kapatid. Amen. Ang salamat sa Diyos sa kanyang Espiritu. Hallelujah. Amen. Na siyang Hallelujah. sanggalang. Praise the Na siya Lord. pong, yung ating confidant. Siya pong dahilan kung bakit po tayo naririto. Ang salamat sa Diyos sa kanyang Espiritu for this successful program po, mga kapatid. Amen. Glory to Hallelujah. God. And sa bawat isa po sa inyo, mga kapatid, na tinanggap si Jesus Christ sa buhay ninyo at gusto niyo po, mga kapatid, na magbagong buhay, sumunod sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, at naghahanap po kayo ng church, mga kapatid, na siyang maging inyong tahanan spiritually, simple lamang po ang gagawin, mga kapatid. Kailangan lang po natin mag-pray, Lord, gabayan niyo ako, Panginoon, dalhin niyo ako, Panginoon, sa lugar kung saan ko kayo makikilala. And ang Diyos po, mga kapatid, nakita po yung interest niyo na gusto niyo po siya makilala, dadalhin po kayo sa lugar kung saan makikilala ninyo siya. And alam niyo po ba, mga kapatid, as Pastor Joe was praying and he was declaring na, Lord, yung unbelief at yung mga dahilan kung bakit hindi naiintindihan yung mga tao ang salita ng Diyos ay matanggal. Alam niyo po ba, mga kapatid, if you don't want to, yung parang skeptical ka pa rin sa idea ng church, pagpunta ng church, maaari kang mag-pray kay Lord na, Lord, send me someone. Na Lord, magpadala ka sa akin, Panginoon, ng isa,
iyong lingkod Yes. upang maintindihan ko, a messenger, Panginoon, upang mas maintindihan ko ang iyong salita. And by that, mga kapatid, kasi hindi, Amen. parang ano lang siya ba, may natanggap ako from the Lord, no, Pastor Joe and Pastor Mitch, na there are people who are skeptical in going to church. So, tulad na nangyari sa eunuko, no, hindi man nagbabasa siya ng Bible and nagbabasa siya ng kasulatan, pero hindi niya naiintindihan yung kanyang Wala siya basa. understand. Then, sent Philip unto him. Kaya naman mga kapit, pwede ka manalangin na magdala ka po ng iyong mensahero upang mas maintindihan ko ang iyong kasulatan. And by that siguro, that person that God will send to you will help you understand more and let you become interested in going to the house of to God. church. No? Hallelujah. Amen. At kung gusto mo mga kapatid, we can visit you. Kung ayaw mo mag-visit sa DPC Ministries mga kapatid, kasi invite namin kayo, pwede po kayong magpa-visit sa amin. Kung meron po kayong mga katanungan. But if you want us to come and kung gusto niyo pong makipag-argue, batihan ay hindi po kami magsasayang ng panahon sa debate or sa argument, no? Pero kung gusto niyo pong matuto, pwede po kami mga kapatid na bubisita sa inyong mga tahanan po mga kapatid. Hallelujah. And siguro yan yung susunod nating gawin, no? No, na magbisita tayo sa mga bawat isa, baka kasi may nagpe-pray na Lord, sana may dumating na Messenger. ang salita ng Diyos. And also mga kapatid, no, wag nating iwaglit na napakahalaga po ng ating pagiging bahagi ng tahanan ng Diyos. O makahanap po tayo ng isang true living Totoong tahanan. church. Because sa Diyos po, and with all humility, dito po sa DPC Ministries namin natutunan yung mga bagay po na shinare namin sa inyo. Without this ministry, mga kapatid, siguro yung knowledge po na, no, yung pagkakakilanlan ko po sa Diyos, mga kapatid, siguro iba. Hindi po sa ganitong pamamaraan. To God be the glory, mga kapatid. Salamat po sa katuruan na itinuturo po dito po sa DPC Ministries. Nagpapasalamat po ako. Kapatid, bawat isa po sa amin are very thankful for a ministry like this, mga kapatid. If you want to visit us, yun po yung invite natin ang ating mga viewers. Yes po, hallelujah. Mga kapatid, kung gusto nyo rin po kami na bisitahin dito sa DPC Ministries Incorporated or kilala sa pangalang Shiloh House, matatagpuan po yung Shiloh House address na to, Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinitas Subdivision, Bugo, Cagayan de Oro City. Uulitin po natin. Kung gusto nyo po kami na bisitahin or gusto nyo po na ma-experience yung presence ng Panginoon, pwede nyo pong bisitahin yung DPC Ministries Incorporated Shiloh House sa address na to, Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinitas Subdivision, Bugo, Cagayan de Oro City. Yes po mga kapatid. So kita-kita po tayo rito mga kapatid. Hallelujah. And bago po tayo mga kapatid magtapos sa programa, I would like to ask Pastor Joe to close this program with a prayer. Pastor Joe, hallelujah. Let's pray po mga kapatid. Father in heaven, we thank you. Glorify your holy name. Yes, Thank you, Lord, for the Lord. successful Yes, program, Lord God, from the Thank beginning you. until the end. Yes, Lord. We thank you, Lord, especially the signal internet connection, Lord God. We Thank thank you, Lord. Amen. You are the source of higher connection, Lord Yes, God. Lord. We thank you, Lord. Also, Lord, for your words because you magnify your words, Yes, O Lord. Thank you. Thank for you, Lord, your because your word is magnified in this Yes. program, Lord God. Salamat We po, thank you, Lord, for helping us, O Lord, Yes. to fulfill this program, O Lord. And thank you also, Lord, for the heart of your people, Lord God, na nag-receive ng word mo, Lord. Amen. And I pray, Lord, in the name of Jesus Christ, let the word, the seed of your word na na-receive ng bawat isa, Lord, help them, Lord, to act upon that word, O Yes, Lord, by O the God. power of your Amen. Spirit. Grant them grace, grant them strength, courage, O Lord, to step, O Lord, in that word, O Lord, nga narinig nila in the name of Jesus Christ. Prove, O Lord, Lord, to each and every one of them that your word is flawless, that is your word is pure, truth, and tested, O Lord, by the power of your Spirit in the name of Jesus Christ. And I pray, Lord, preserve the word na nasa heart nila, Lord God. Don't allow any devil, O Lord, na makasnat sa word na receive nila, Lord God. And I pray, Lord, grant them direction sa buhay nila, Lord. And Lord, salamat Ginoo sa program na ito, Lord God. We thank you for your presence. We thank you, Lord, for your power, your Yes, anointing, your wonders, O Lord. We thank you, Lord, for your spirit that bring life
to your people, O Lord, na naka-attach sa word mo. Thank you, Lord. I cover all of you by the blood of Jesus and the power of the Holy Spirit. We thank you, Lord. We bless your holy name, O Lord, especially this program, Lord God. We thank you, Lord, for using this program to bless your people, to enlighten your people, to increase them in understanding, and to redirect their path, O Lord. And Yes. thank you, Lord, for everything. We bless you, we glorify you, we adore you, we lift up you high above, O Lord. We thank you for everything. We thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. And Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po mga kapatid. So, ngayong gabi, tatapusin na po muna natin ang programa. But next week po, magkikita-kita po tayo mga kapatid because kasama na po natin si Pastor David Amen. sa programa. Hallelujah. And his regards would always be sa mga tao po na patuloy na tumatangkilik sa programa mga kapatid. No? Hallelujah. Na kahit po meron po siyang mga importanteng mga gawain talagang he make it sure that the program still continue to Amen. air every Monday po mga kapatid. Kaya nandito po kami and glory to God. Maraming salamat sa Diyos. Hallelujah. And also mga kapatid, next week po mga kapatid, we will be entertaining your questions po mga kapatid. So, pwede mag-text kayo ahead dahil andyan naman po mga kapatid, ino-note po namin yan or next na po week kayo magtanong. Welcome po rin po yan mga kapatid. Maraming salamat once again. Salamat sa Diyos. Salamat po sa bawat isa sa atin. Bawat isa po sa inyo. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos po ang aming itinataas sa programang ito at sa lahat ng pagkakataon Diyos po ang itataas natin. Amen. Amen. Kasama ko po Amen. Pastor Michelle Gutierrez and Pastor Juvenil Giambangan. Ako po si Arbijo Alusilio Laguayan. At ito po ang programang The The Miracle Miracle Hour. Hour. God bless everyone. See you po next